Nalagay sa peligro ang buhay ng isang bodybuilder sa Cebu matapos ang biglaang binge eating pagkatapos ng ilang buwang pagdadayet. Paano nga ba maiiwasan ang ganitong insidente habang nasa diet phase? Alamin sa report ni teammate Jamaica Bayaka. 5 buwan siyang nagtiis sa disiplina, sakripisyo at ehersisyo. Ang kapalit, 3 medalya sa isang prestihiyosong bodybuilding competition. Pero matapos ang tagumpay, nauwi sa ospital ang selebrasyon nang makaranas ng matinding pananakit ng tiyan ang fitness coach at bodybuilder mula sa Cebu na si Enver Florendo. Ang dahilan, sa sobrang kain pagkatapos ng mahabang pagdiet. Sobrang sakit ng feeling, yung parang sinasaksak yung tiyan mo na continuous feeling. Sabi nila yung mata ko sobrang lubog na, and then sobrang pale na ng lips ko, and then that time talaga parang sobrang sakit ng feeling na parang gusto ko nang mag-let go kasi ayaw ko na ma-experience yung ganun na feeling. Ayon kay Enver, ginawa niyang reward ang pag-binge eating, isang bagay na karaniwan umanong ginagawa ng mga atleta pagkatapos ng kompetisyon. Pero ngayon lang siya nakaramdam ng sobrang sakit na akala niya ay ikamamatay na niya. As bodybuilding athletes, is whatever body fat percentage we have, nagka-calorie deficit lang talaga kami. And we usually have restrictive meals talaga, yung mga usual foods na parang gusto namin kainin, like comfort foods, sweets, or mga fast foods or whatnot. Hindi talaga namin kinakain since dahil nag-binge eat ako and na-expand ng todo yung tiyan ko. And nung pina-ultrasound kasi na ako, may nakitang polyp sa gallbladder ko. And what happened was, nung nag-expand yung tiyan ko, possible daw na naggalaw yung polyp sa gallbladder and it caused a temporary blockage doon, inducing excruciating pain talaga. Paliwanag ng nutrition expert na si Dr. Dex Makalintal, posibleng nangyari kay Enver ang tinatawag na refeeding syndrome. Ito ang kondisyon kung saan nababalisa ang balanseng kemikal sa katawan kapag ang taong matagal na nagda-diet ay biglang kumain ng marami. Maaaring magresulta ito sa electrolyte imbalance, organ failure at sa mga malalang kaso, cardiac arrest. Kapag kasi tayo ay nag-calorie deficit ng sobra-sobra, no? So, or yung sabihin na natin na starvation, no? Usually, ang mga common dito, yung mga fad dieters, o yung mga ganito, mga bodybuilders na sobra yung calorie deficit nila, na sobrang bagsak na bagsak yung kinakain nila, nagkakaroon ng shifts tayo sa ating mga electrolytes. So kapag ka ganoon, syempre, since the body is built for survival, our body has already adjusted to that caloric density. Kung bumaba siya ng mga 1, 2, or mga 1,100 or less than 1,000, tapos bigla siyang kakain ng madaming-madami. So, kakailanganin din ng katawan natin na ma-digest ng maayos ito pong mga pagkain kinakain natin. And kapag matagal kang nagda-diet o gutom na gutom yung iyong katawan, nag-a-adjust na siya sa survival mode. Tapos kapag bigla ka nag-binge eat, pwede tumaas yung ilang levels na ating katawan, sa ating mga cells, including your glucose and your electrolytes. Ang resulta nito, bumabagsak naman yung phosphate, bumabagsak yung potassium, bumabagsak yung magnesium sa dugo. At ito ay pwedeng magdulot ng pakiramdam ng pagkakaroon ng cardiac arrest. So, ang mga nararamdaman nila, mabilis na simptomas lamang ay mga sobrang panghihina, palpitations, hirap sa paghinga, o biglang para silang nalilito-lito. No? So, sa ospital, makikita sa blood test na usually bumabagsak yung mga electrolytes nila. Paglilinaw ni Dr. Makalintal na hindi lang ito nangyayari sa mga bodybuilder, pwede rin ito sa mga nagka-crash diet o sa mga taong matagal ang pagpapapayat. Kaya payo ng eksperto na huwag madaliin ang pagda-diet at sundin ang tamang proseso nito. Dahan-dahan po sa pagda-diet, no? Wala pong humahabol sa inyo. Kayo lang po ang dapat pong maging best example sa inyong mga sarili. So walang humahabol sa inyo. It is not a race, it is a marathon. So finish at your own time. Pagdating po sa pagda-diet, no? Huwag pong magmadali, papayat din po kayo, no? So trust the process ng pagpapapayat. At kung nadudoon na po kayo sa pagpapapayat na stage na
na maintaining na lamang, unti-unti po ang pagdadagdag ng pagkain para nang sa ganoon, hindi po nabibigla ang ating katawan. Mensahe naman ni Enver sa kapwa niya atleta na hindi dapat gutom ang magdikta ng desisyon kundi kalusugan. Be mindful, learn from my mistake, and you have to realize na yes, it may feel good at first, but pag nasobrahan ka talaga, you may end up like me or even worse pa. So, instead na pagdaanan mo yung mistake na nadaanan ko, kumuha ka na ng lesson sa naging mistake ko. And it's also great to have a accountability partner para matulungan ka post-show at hindi ito mangyari sa'yo. Muntik na siyang mawala pero ngayon bitbit ni Enver ang isang mahalagang paalala. Maging maingat dahil ang kalusugan hindi kayang palitan ng medalya. Jamaica Bayaka para sa atletang Pilipino, para sa bagong Pilipinas.